magkaroon tayo ng personal na kaugnayan sa Kanya para hindi namin sinasabi na si Manong Cesar, makikita din natin balang araw. Diba? Para hindi kami magsinungaling. Para totoo yung sinasabi namin na magkikita-kita rin tayo. Para yung kalungkutan hindi masyado. Iiyak lang tayo ngayon dahil maikawa tayo, hindi pa nakasal tayo mapanangkat ka doon ito. Di ba? Yun lang yung luha. Pero alam nyo kung minsan ng tao kung bakit naglulupa sa iyan? Maraming bagay ang hindi siya nagawa doon sa namatay. Kaya alam niya ang kultura natin Pilipino, gagawa ng sulat yan at ipapadala. Right? Ina-appreciate ko yun. Bakit nung namatay pa niyo ginawa? Bakit hindi niyo gawin nung maririnig pa niya at buhay siya? Ang pagpapatawad yan ang napakagandang narinig ko sa bunganga ng aking nanay nung siya ay namatay. Patawarin niyo ang lahat ng may kagagawan ng paghihiwalay namin ng iyong tatay. Wow, matindi yun. Kung ikaw ang tao, sabi, hindi ko mapapatawad. Eh kung ang Diyos nga, nagpapatawad. Diba? Eh hindi naman tayo Diyos, diba? Tao tayo. Ibig sabihin, tingnan yung katabi nyo, hindi kaluluwa yan. Tao yan na minamahal, naghahanap ng kalinga, naghihintay, nangingitian mo pag dadaan ka. Diba? Nagkakaintindihan tayo, mga kapatid. Pangatlo, kabahingahan. Sabi niya, ang ginananan to, kadagiti amin ang banugda. Minsan alam nyo, iba-ibang paraan ng kamatayan ng tao. Minsan sabi natin, pag ang tao ay masama, buti nga sa kanya. Di ba? Minsan, masama pa ugali natin. Buti nga sa kanya, madaling makalimutan. Pero pag ang tao ay napakabait, sayang. Pero alam nyo, parehas yun na sayang. Parehas na sayang. So dapat natin maunawaan. Kaya nga, ang Panginoon may kwento yan eh. Panginoon, kung nandito ka lang sana, hindi namatay ang aming kapatid na si Lazaro. Ano ba naman kayo? Hindi nyo ba naintindihan na balang araw, mabubuhay din naman ang mga patay? Sabi ng Panginoon. Alam nyo, nung sa pakiusap ng kanyang kaibigan si Marta, sabi niya, sige tara, buhayin natin. Pero ito ang magandang panalangin ng Panginoon. Pakinggan niyo mabuti. Ama, sabi niya, alang-alang sa mga taong naririto, dapat sana hindi bubuhayin nun eh. Pero Panginoon, alang-alang sa mga taong naririto at nakikinig, buhayin mo si Lazaro para maunawaan nila na pagka ang tao ay namatay, mabubuhay din siya kahit anumang klaseng kamatayan ang kanyang naranasan. Hindi na natin pag-uusapan kung gaano, kung paano. Dahil iba-ibang uri ang kamatayan na binibigay ng Diyos sa atin. O nararanasan ng tao. O pinahihintulot ng Diyos na mangyari sa buhay natin. Kaya lang minsan, dapat nating maunawaan na ang lahat ng ito, gusto ka naman minsan maglibigan ti tao kung na yung paglangan na ginanaman ka na. Umuyo ka kapsa ti tao, tipod mo ngayon na intunto na ganito sa saklang ni Apo Diyos. Nginuhang ka na mati na ito yung tao, namatay, ang tumod lang ngayon na rigat tumod lang. So mga kapsa, punod di magbaga ti Apo. Then, may katlo reward, kumuyog to na giti amin na aramid na. Kakapsa, ni Apo Diyos insagana na. Karang itibanan, mararamidin tayo. So, mahal tayo mapagpungang gayam. Dahil kung na tayo ano niya, timulang miso ni Apitan. Takuna na niya, kumuyog tukig ka. Nagitibanan nga aramid mo, kung na niya. Sapagkat susundan sila ng kanilang mga gawa. Kaya't nangarap niya sa awang kakapsa. Itibiyang tayo, tinapaw tinaga. Kag nasaya at kinapintas na unay. May kamang tayo niya Apo Diyos. Tanong uray, nung sila yung tumag tiyalaan niya Apo Diyos, itinay tinubiyang. Kahit amo tayo, masaan tayo mamaywawa. Saan tayo mamayawan. Tamo tayo matibiyang tayo. Ito na yung talag tayo niya Apo Diyos. Kamsat nganita. Itilakay mo. Kung ka na kayo makakamsat na, kung ka na kayo amin na dito, gagayang mensahe nga nakul, kanya tayo. Hindi pupusay dito kakamsat. Si kapatid na sa sakripisya kawala. Ito ay magiging mapalad at hahayaan na natin palubusan tayo nga si bubuslog ka nagitipuso tayo. Kung
pwede nga lang dito ako magtatapos. Kung pwede nga lang gumawa ng resolution na pirmahan natin at sabihin natin, Lord, huwag na sana. Kasi ang sarap magkakasama. Kaya lang alam nyo, hindi natin hawak ang buhay natin. Merong Diyos na nagtatakda na nakakaalam ng kinabukasan natin. So saan ka pa magtitiwala? Sa Diyos. Ang tao, mawawala yan. Mga kaibigan, mamamatay. Lahat ng tinatangkilik natin, mauubos, mawawala. Pero yung mga mabubuting bagay na itinatanim natin sa puso ng ating mga kapatid, pamilya, sa bawat isa sa atin, kahit hindi tayo magkakakilala, kahit hindi ko kayo kilala. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, isang text lang sa akin ni Madam Isani, sabi niya, Pastor, ikaw nga po magseremonya. Punta ako agad doon. Hindi ko naman kayo kaano-ano. Hindi ko naman kayo kamag-ana. Pero ito ang titiyakin ko sa inyo ngayong umaga, mga kapatid. Mahal ko yung Diyos na nagmahal sa inyo. Kaya ako naririto. Amen. At yun ang dahilan kung bakit ako magiging masaya. At bakit din ako nakikilungkot. Bakit pinipigil ko lang yung sarili ko na yung luha ay lumabas sa aking mga mata. Sa aking pakikiramay sa inyo. Pero alam ng Diyos kung gaano kanya kayo kamahal. At ganun din yung pagmamahal ko sa Diyos na nagmahal sa inyo. Kaya huwag natin sayangin ang ating buhay. Dakilang Diyos, pagpalain niyo po ang iyong mga salita. Huwag mong hayaan, Panginoon, ang kanilang narinig. Ay narinig lamang, kundi ito ay paalala na dapat nilang pahalagahan ang kanilang mga buhay. O ang bawat buhay ng bawat isa sa amin. At ma-enjoy namin, Panginoon, ang pagsasama-sama bilang iyong mga anak. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita. Huwag mong hahayaang babalik sa iyo, Panginoon, ang salita mo na walang silbi. Kundi ito'y mananatili sa puso at isip ng bawat isa sa amin at maipapamuhay namin sa araw-araw naming pamumuhay. At Panginoon, ginamit mo ang bangkay ng aming kapatid na ito na si Cesar, na ngayon po ay ihahatid namin sa uling hantungan, Panginoon. Sa buong Gumayagay family, Lord, pagpapalain mo sila at ikaw ang magiging tanggulan nila. Ikaw ang magiging kagapay nila sa kanilang buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong banal na Espiritu. At patuloy, Ama, na pinagkakatiwala namin sa iyong mga salita. Huwag mong hahayaan na mawala ito sa puso ng bawat isa sa atin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? Sabay ko, ma'am. Natisaot ni Diyos. Kaya nahanlang ko mga kadyay iso ti mga sina kada tayo ipatay mo di kat iso iti ruangan tapnon pagunodan tayo diyan. Ti asawa ni kapsat ni Cesar, kapsat ni Cesar. Kaya lagi ti kakapsat na may kayo nang maulawan. Kaya ito tutarahan kayo. Kapsat, kaya mga kapatid at saka yun pong kanyang asawa. Yan. Sige. Inang, yan. Lawlawan niyo ta. Dapat magkakata kayo mga bansa. Okay, pero kung po akong sasabihin sa inyo, sapay kumata na awatan nyo na, intindihan nyo yung ating pinag-usapan at maunawa natin na tayo nila ay hahantong sa mga tayo. Makita nyo ngayon ang inyong kapatid at mamahal na sa buhay. Sana ay naunawaan nyo na natanggap nyo sa inyong sarili. Pagiging mapalad na nangyari sa inyo sa buhay. Yan ay tinagda ng Diyos. Okay, mananalangin ako para sa inyo. Dakilang Diyos na mahabagin at makapangyarihan sa lahat. Ikaw na Diyos na pinagmumulan ng buhay, ikaw rin ang may karapatang kumuha nito. Ngayon, Panginoon, andito ang mga naiwan at naulila ng aming kapatid ni Cesar. Lalo na ang kanyang asawa, kapatid na Nita, at maging ang kanyang mga kapatid, at maging lahat ng pamilya, Panginoon, na naririto, ang kanyang mga anak. Bagaman sa kasalukuyan, Panginoon, hindi pa natuwa ng mga bata dahil bata pa sila. Pero alam ko, Diyos, ipapaunawa mo sa kanila na ikaw pa rin ang Diyos na may akda ng lahat ng bagay. Doon sa Diyos na lumikha ng langit at lupa na siya
Sinampalatayanan natin na siyang nagpapatuloy, siyang nagmayakda ng lahat ng bagay. At ako bilang ministro ng Diyos na binigyan ng karapatang gawin ng mga bagay na ito. Sumayin niyo nawa ang kapayapaan, ang biyaya at pag-ibig ng Diyos, yakapin niya kayo. Irakot na kumaka na kayo, diyayat ni Diyos. Tapos nitilaligid, kadimtang ka na kayo, at baliksay, babayag dayat ni Kristo. Kahit babayag ni Espiritu Santo, may suy, di magliluma ka na kayo. Isukuman, ikumuyog ka na kayo. Kahit itahan ni ka magkamsat ni Cesar, si Papalubos na yun, ay sublin, di dyan tiligin na tayo. Itinagan ti Ama, ti Anak, kahit ti Espiritu Santo. Amen. Okay, kayo po ang unang magbibigay ng mga bulaklak. Kayo po na mga, tapos mamaya, dito na po kayo para kamayan nila kayo. Sige, na dyan sa mo, dyan yung pamilya, so pwede mo lang ang mga kabin. Sige. Sige. Madamdaman to, lagi ay kwan, sige, pwede mo na ang mga kabin. Sige, kapsat, anak, then, sige, kayo muna ang maunang magbigay ng bulaklak. Tingnan nyo na, yung kapatid. Okay. Sige, kayo po muna ang maunang mga kapatid. Sige. Ito parte ni pamilya na, ito yung kapsat. Nagtuloy kong taway ng kitang tao nga may ring na di ayap na katakay. Ito, tanapat na daw ito. Hindi pa yung matinihin. Okay. Ito gawin nito yung inang ko. Kasi pumanag siya dyan sa kasa. Kani, mana. Kaya, kung taway tayo ng kakabsat, tapno hintay matangan di mauding ang taway di Manong na Cesar. Kaya, mabalik yun nga itulod di sabong yun. Kaya naman nga ayang yun ka rin ito pang pamilya ka.